mamaya ganyan yung dentit mo. Kapag narinig nyo ang salitang colon cleanse, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Di ba? Nakakahiyang procedure. Kasi, kakalkali lang naman ng puwet mo. Pero alam niyo ba mga idol na lately, mas dumarami na ang mga taong curious sa ganitong klase ng procedure. Or even sa mga regular na sa colonic hydrotherapy para sa detox at gut health. Pero ang tanong ng marami, ano nga ba ang colonic hydrotherapy? Safe nga ba ito? At para nga ba ito kanino? Yung talagang unang colonics talaga yung tinatawag na labatiba. Nag-start pa siya ng panahon nila Cleopatra. Siya yung Egyptian yung unang gumawa niyan. Pero nakatayo sila tapos yung alam mo yung parang pang aquarium na hose. Yun lang ang gamit nila. Tapos by gravity, tataas lang. Nakita kasi ng Western ng una nagsimula talaga ng colonics. Nakita nila hanggang sigmoid lang siya. Kasi ang part ng colon talaga, yung large intestine, ascending colon, transverse, tapos descending colon, nandun yung sigmoid, tapos rectum. Ang labatiba, hanggang sigmoid lang siya. Bale, dito lang siya banda sa may, sigbi na natin, nasa 1/8 part lang. Hindi niya nape-penetrate yung pinaka hanggang sa may ascending. So, ng Western na maglagay sila ng isang colonics na medyo may konting pressure. 2 ppm lang naman siya, kayang-kaya siya ng colon. Anong tubig na papasok doon? Alkaline, tapos dual filtered siya. Ang colonic hydrotherapy or minsan tinatawag na colon cleansing ay isang natural na proseso na kung saan maligamgam na purified water ay pinadadaan sa colon o bituka gamit ng isang sterile na equipment. Ang goal, para matanggal ang mga naiwang dumi, toxins, at gas na posibleng nagdudulot ng bloating, constipation, at iba pang digestive issues. Hindi ito surgical at mas lalong hindi rin ito masakit. Para itong extended na version ng enema. Pero syempre mas malalim at guided ng trained na therapist. Tanong, bakit nga ba ginagawa ang ganitong procedure? Ano nga ba ang mga benefits na naibibigay nito sa ating katawan? Unang-una kasi cleansing. Tapos detox. Ano ba ang colon natin? Part siya ng digestive system natin. Pagka may problema kasi small intestine, which is the 90% of digestion talaga nangyayari sa small intestine. Tapos andun yung Peyer's patches, yung tinatawag na ng immune system natin. Andun 80% nasa Peyer's patches na small intestine. Tapos yung yung 70% ng nerve natin nasa digestive tract. So, second brain talaga siya. So, pagka nagka-problema ka na sa small intestine, apektado pati large intestine mo. Kaya kailangan na ginagawa namin, pag nalinis yung large intestine, lumalabas yung mga hindi na makalabas sa small intestine. Meron kaming massage na ginagawa ron. Kaya, yun yung pinakaunang para kung ano pa man yung mga sakit mo, talagang nababawasan siya. Tapos ang importante kasi ang absorption lahat ng kinain natin na nutrient nasa small intestine. Tapos lahat ng iti-take mo, mabilis yung absorption. Kaya yung iba, inom ng gamot. Ganyan, bakit wala? Kasi ang dumi-dumi ng colon. Ang dumi-dumi, hindi siya ma-absorb. Kaya pagka nilinis yung colon, pagka nilinisan mo yung colon na barado, lahat nung dapat lumabas pa, na galing sa small intestine, lalabas siya. So mababakante siya. Kaya lahat ng, ano bang mga doon? Siyempre lahat ng toxins. Lahat ng parasites. Yung parasites, tsaka yung mga napakabaho ng century na yata, yung mga pupo na hindi pa nakakalas, makakalabas siya. Isipin mo rin pag nawala yun. Kaya nga minsan ang tinatawag talaga, kasi alam mo yung minsan ninenervyos ka, masakit yung sikmura mo. Nagkakaroon ako ba, excited ka, magkakaroon ng butterfly effect. So talagang second brain siya, kaya talaga dapat malinis siya. Una, syempre, detoxification. Sinasabing nakakabawas daw ito ng toxic waste sa ating bituka. Better digestion. Mas nagiging magaan ang pakiramdam ng ating tiyan at nagiging regular ang ating pagdumi. Skin clarity. May mga nagsasabing nakakaganda rin daw ito ng balat dahil nababawasan ang mga toxins sa ating katawan. Bloating and gas relief. Kung bloated ka naman at acidic, maaari kang makaramdam ng ginhawa sa tiyan pagkatapos ng procedure. Jumpstart for weight loss. May mga iba naman na gumagamit ito bilang simula ng kanilang healthier lifestyle. Well, ang tanong, safe nga ba ito? Yes, as long as certified ang therapist
at sanitize ang mga 30 to 45 gamit. minutes po ito. Depende naman yan sa iyo kung gusto mo ituloy kasi the more na mahilab, the more na may lalabas po yun. So yung iba, pag mahilab ayaw na nila, pero sa amin po, pag mahilab, mas maganda. So pag mahilab, mas maraming lalabas po. So si water po natin is naka 3-way, naka heater siya, UV light, then filter po. So safe naman po yung papasok na water sa iyo, and then lahat naman po siya is ma-out, malalabas po. Ang gamit po natin lubricant is virgin coconut oil, then lubricant gel po. Para smooth lang po yung pagpasok at hindi naman po siya gaanong masakit. So, although makakaramdam ka lang ng medyo parang may nakabara, pero iwasan po natin siya iire kasi once na nainire siya, matatanggal po si nozzle po. So, ako po magsasabi na in a water, ikaw magsasabi ng out. Kapag nararamdaman mo na yung hilab, kulo, feeling mo bloated po, no? Taing-tain na, nag-LBM yung ganun po. So, pag ganun sir, sasabi mo out, then possible po lalabas is gas, cholesterol, acid, waste, then huli na po yung parasite. Pero depende yun sir sa may katawan at sa inyo po. So lahat naman po ng lalabas sir, papaliwanag ko siya at i-explain ko po kung ano po siya. Unang-una, dapat i-screen ka muna ng doktor kung eligible ka ba sa ganitong klase ng procedure. Ang ano niya, principle is nakikita yung weak na part ng body natin sa cellular level kami. By vibration and frequency. So, hindi pa siya kailangan, hindi mo na kailangan serum sa kagaya ng ginagawa sa clinical laboratory para ma-detect yung disease. Dito pa lang nakikita na namin through vibration and frequency of the cells. Pag may sakit, pwedeng mataas o mababa ang vibration. Bawal ito kung may certain medical condition ka, kagaya ng severe hemorrhoid, rectal bleeding, at Crohn's disease. Bali, Doc, kanino po ba siya dire-recommend talaga? Recommended po. Recommended ko siya, hindi naman siya applicable sa lahat. Pag merong yung talaga matinding renal failure, liver failure, mga ascites, hindi na siya advisable. Tapos na sa may mga heart failure, yan, medyo hindi na siya advisable kasi baka hindi na nila kayanin. Importante rin na hindi ito dapat ginagawa ng madalas. Kailangan guided at personalized din ang treatment. Ano-ano nga ba ang mga tips bago magpa-colonic hydrotherapy? Una, uminom ng maraming tubig the day before. Pangalawa, avoid heavy meals 2 to 3 hours before the session. Pangatlo, magtanong ka sa therapist about the process para syempre hindi ka kabahan. And after the procedure, rest and hydrate. Hindi lahat ng tao kailangan ng colonic hydrotherapy. Pero kung matagal ka ng may digestive issue, bloating, or gusto mo nang i-jumpstart ang detox mo in a safe and natural way, this might be something worth exploring. Basta tandaan, consult with the expert. Hindi basta-basta kung saan-saan lang. Healthy gut, happy life. Invite ko kayo dito sa Vitale kasi nandito kami mga expert. Sa tagal na namin na humahawak ng mga colonic patients, mga different mga diseases na mga related talaga sa colon. At saka totoo yun, lahat ng sakit na gagaling sa madaming colon. Wala nang iba. Kaya kailangan magpalinis na kayo ngayon na kasi ang dami may colon cancer ngayon. Welcome rito, magiging komportable kayo. May mga patient kami rito may irritable bowel syndrome. Alam mo yung hirap nun, pero na-address namin. Colonics lang talaga.